Of course, happy tayo. At least mabawasan yung burden o yung mga iniisip ni VP Sara patungkol dito. Pero definitely, alam niya na talagang ito ang papatutunguhan nitong impeachment deliberation nitong mga senador dyan sa Senado. So, kung narinig ninyo na yung ginawang speech ni Senator Marcoleta, actually nasanay ako sa kanya na kong Marcoleta, no? Si Senator Dante Marcoleta, yung motion to dismiss, maganda yung kanyang pagpapaliwanag sa atin na kung saan na dapat na i-dismiss itong impeachment complaint laban nga kay Vice President Sara dahil sinasabi niya doon na sa una mali ang ginawa ng mga sa lower house o sa House of Representatives. Sabi niya mga kababayan, grabe yung mga bakbakan kahapon. Actually, ang ganda ng bakbakan, ano? Dahil sinasabi niya talagang ang Korte Suprema ang huling tagapasya. Okay? At nag-declare na nga ng pagbabasura or unconstitutional dito sa impeachment na ito. So, kaya pa ulit-ulit yung sinabi dun kahapon na talagang wala nang, walang kwenta o walang bisa sa simula pa lang dahil talagang nilabag nila yung due process in terms of paghain nitong impeachment nga laban kay Inday Sara. Dahil sinasabi niya kahapon na hindi kailanman nagkaroon ng jurisdiction ang Senate dahil nga ang desisyon ay immediately executory. Diba? Ang taga-execute, sabi nila, na ibasura na ay ang Senado. So kaya naman ang napakaganda ng explanation ni Marcoleta at ang dami talaga nating natututunan kaya sabi niya kailangan i-dismiss na itong impeachment. Unang-una sayang talaga yung pera ng bayan dyan mga palangga. Kaya 19-4 yung vote sino ba yung si Lacson yung nag-abstain explanation ni Lacson dyan dahil hindi pa daw tapos yung deliberation at hindi na dapat minamadali itong impeachment na ito. Ang nakita natin dito, ang nakita ko talaga mga palangga na kailangan natin ng hindi lang senador, ng mga congressman na may utak at matalino katulad ni Senator Marcoleta. Kasi kung napapansin niyo yung kanilang interpellation, yung pagbabalitan ng yung pag-o-oppose nila kay Senator Marcoleta, magsasalita si Tito Soto, 'di ba? Nagpapaliwanag siya, hindi ko na isa-isahin kasi hindi ko na-review lahat yung mga pinagsasabi niya. Pero magge-general comment ako na ang ginagawa nila, binabasa nila. Kasi nga mayroon silang mga researcher. Meron silang mga abogado na ito yung sasabihin mo. Ngayon si Marcoleta, galing sa mind niya kasi pinag-aralan niya yun eh. Abogado siya, di ba? Litigator nga siya. Kongresistang may alam. Kaya the best. Si Tito Soto, gumraduate lang yan sa University of, sabi nila, nababasa ko, University of Itbulaga, kay school bukol. Tapos naman si Virus naman, mga kababayan, grabe nagbabasa din sa kanyang cellphone. Kasi in-explain ni Kong Marcoleta na wala pa sa history ng Supreme Court na nagkaroon o sa record, di ba? O lang case record na nagkaroon ng unanimous decision doon sa ibang mga cases. So, pina-explain dyan ni Ontiveros na may mga cases na raw, but not about impeachment, no? Na nagkaroon na ng unanimous decision ang mga justices. Kasi ginigit ni Marcoleta, irreversible na. Kasi kapag nagdesisyon na yung Korte Suprema. At wala pa nga sa history na, ang natatandaan ko, na sinasabi niya na walang magre-reverse ng kanilang judgment. So kasi I think kailangan ng 8 na magre-reverse ng kanilang judgment para ituloy itong impeachment nga kay Inday Sara. Ginigit kasi ni Virus na may mga previous cases na or history sa Supreme Court na nagkaroon ng unanimous decision sa ganitong particular case. Ang sabi ni Marcoleta, wala pa. Ang sabi ni Ontiveros, hindi, meron. Tapos, nung binabanggit na yung case na yun, yung particular case, sabi ni Senator Marcoleta, that's division decision, not the en banc, which is merong 15 na justices na kailangan magdesisyon doon. So, hindi alam ni yun, hindi alam ni Virus. Kasi nagbabasa siya Nagbabasa siya, napipikon si Virus. Napipikon siya, kanina sabi mo, kailangan lang, nagtatanong ka kung meron na bang unanimous decision ang Korte Suprema sa mga nakaraang cases. Ngayon, may nakita na siyang may unanimous. Tapos ngayon, nagtatanong na naman si Kong Marcoleta, is that division decision?
Hindi nga natin alam yun, mga palangga. Is that division decision or en banc? So na-corner si si Rizal. You know why? Kasi nagbabasa lang sila ng script. Binabasa lang nila si Tito Soto, nagbabasa silang lahat. Wala talagang alam. Unlike kay Kong Marcoleta, abogado siya, alam niya, kahit na paikot-ikutin. Mga argumento, kaya niyang sagutin. Kasi pinag-aralan niya at alam niya.